manonood, isa na naman pong inaabangang episode sa araw pong ito, ang atin pong pagsasama-samahan. Kaya sa atin pong pasimula, tayo po ay manalangin. Our gracious, loving Heavenly Father, we come unto you again just to give our special appreciation and thankfulness for the goodness, for the mercy, for the love that we're able to continue this very special work, educating and giving these very important informations in the area of healthful living. We pray that your guidance, your Holy Spirit will guide us, that we are able to give power, especially in the area of this particular message. Thank you so much, dear Lord, for your love and for the opportunity that we have, that we are able to be part of your work. Thank you so much, and bless all the viewers, and bless all the crew that we have, and all the leaders who are supporting this ministry. Thank you so much, dear Lord, for loving us. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Isa nga po, mga kaibigan, na live na episode dito po sa Antipolo, at napakasarap po ng hangin, mga kaibigan. At yun po talaga ang kinakailangan ko ngayon, no? Sa atin pong mga manonood na nakapansin ng aking boses, di ba, Dok? Talagang usong-uso ang mga sakit ngayon. Hindi lang uso sa sa physical na pangangatawan, kundi sa atin pong mind, di ba, Dok? Yeah. Ayan. Actually, it happens that to me so many times. Especially when you keep on, what you call it, talking to people, giving lectures and discussing about the importance of this very special work. But today, I just want to tell all our viewers that the one that we are going to talk about today has something to do with our mind. Yes. Knowing that this is the major attack of Satan in this closing hour. And we are actually so much blessed, because I know that this is something for all of us today, to open up the way so that we can have some sort of quality understanding in that particular subject, which I believe that it is really timely in our modern time today. Yes, tama ka dyan, Dok, no? And sa atin pong mga manonood, bago natin ipasok at ipagpatuloy itong mga episodes natin na pag-uusapan regarding po sa atin pong mind o sa atin pong brain, ay pag-uusapan muna natin ito, babati muna tayo, Dok, sa atin pong mga kaibigan na nag-comment po sa atin pong mga episodes at ngayong araw din pong ito. Katulad po ni Lilia Gabi, sabi niya, Happy Sabbath everyone, watching from Calasiao, Pangasinan. Hello po sa inyo dyan sa Pangasinan. Si Lorna Yuwab, watching from Capiz. Sabi naman ni Andrea Ville, another topic na tatalakayin at isi-share ko ulit sa Facebook feed ko, watching here in Cagayan Valley. Maraming salamat po. At ito, Dok, meron din tayong mga kaibigan katulad ni Mel Trono, Anita Millares, Edita Apostol Manghas, Mirna Zabala Paras, hello po sa inyo, Nora Fiadacan, Chris Garil Garcia, Isabel Robes, Joy Panuda, Erwin Bet Tamaño, June Pamorbas, at marami pa pong iba. Ito naman, Dok. Alam mo, Dok, meron nag-comment sa atin at meron ding mga questions na papasimula natin ang ating pong programa ngayon dahil meron silang mga katanungan regarding dito sa ating pong mga past episodes din. Kaya simulan natin, Dok, para at least ma-address natin. Happy Sabbath po, sabi ni Maramoto. Araw-araw po akong nanonood ng Kaalamang Pangkalusugan replays. Thank you so much po. At nasa episode 92 na ako, Dok. Grabe, this episode actually sa atin pong mga manonood is episode 135. Di ba, Dok? Yeah. Nasa 92 siya. And at yun po yung about olive oil. At gusto niya, Dok, na magtanong kung paano daw ba yung dosage para doon sa may problem sa tiyan. Kasi nabanggit niya doon yung H. pylori. So, Dok, paano ba yung dosage kapag kunyari yung olive oil siguro yung natin pinag-uusapan sa ating tiyan? Actually, sa akin, for so many years, 1 tablespoon. Yun, every day? Yeah. Ayan. Okay. Sa atin pong mga manonood, especially kay Maramoto, 1 tablespoon of olive oil po every day. Wala pong hindi po siya dapat dumaan sa... Pero maganda yung extra, talaga, cold press. Yun, cold press na extra virgin coconut. Organic, olive oil. Ayan. Thank you so much, Doc. Cold press or freshly press, yung hindi dumaan sa sa apoy or mechanical procedure. Ito naman, Doc. Doc,
ito pa din, sabi, ang daming tanong ni Maramoto, sabi niya, ang avocado oil po ba ay pwedeng panggisa? No, any oil, hindi pwede. Ayun, any oil, hindi pwede siyang idaan sa apoy, okay? Yung organic cocoa po ba ay vegetarian, Doc? Vegetarian niya, pero ang cocoa kasi talagang nakakalapot ng blood eh. Ayun. Yeah, bagaman maraming mababasa ka na maraming benefit, but there is what you call it, material that can create some sort of what you call it, stimulating effect, Ayun, okay. which is not really advisable, especially for people who are becoming more health conscious. Totoo, Doc, no? Kasi yung cocoa especially... What can we do? That's the way it is. We must continue discussing and telling people what's the best way of reversing any kinds of degenerative disease by just actually allowing ourselves to make a choice. Kaya the subject that we're going to talk about is the law of the mind. Yes. Anything that's not good for the brain, we must stop. Yes, totoo. Gusto ko yung word na yon. We must stop kung ano yung hindi maganda sa brain natin. Okay, thank you so much, Doc. Ito pa, Doc. Meron siyang suggestion, Miss or Mr. Maramoto. Sabi niya, suggestion lang po. Baka pwede po kayong mag-suggest or gumawa ng complete sample ng healthy vegetarian meal for 1 week. Nako, Doc, pag-uusapan natin yan sa atin pong mga susunod na Napakasimple episode. naman eh. Actually, when they ask me directly what particular food I eat, especially during breakfast, lunch, and dinner. Actually, twice a day ako eh. Wala nang dinner eh. Totoo, ako din, Doc. It is really simple. Actually, it's not complicated to become a vegetarian. It becomes complicated the moment you keep on, what you call it, looking with so many varieties. Yes. But we don't need much. Totoo. Alam niyo sa The simple, the better, accordingly. With the writings of Ellen G. White. Yes. Councils on Diet and Foods. Alam niyo po, no, sa atin pong mga manonood, no, yung binabanggit ni Doc, the simple, the better. Ibig sabihin pala, sa ako personally po, mga kaibigan, kapag tinatanong ako, kapag dadalaw ako, Doc, sa ibang mga churches, sinasabi ko talaga na kahit nilagang okra, nilagang talong, nilagang talbos ng kamote, okay na po ako doon. Totoo po yun kasi ang sarap lang kumain, Doc, no? Lalo na kapag yung tanim mo, ang sarap. Just be very particular of what we are eating, especially in our time today, because there's a lot of engineered food or modified food or genetically modified. And I am not actually suggesting that. You must start from scratch. Yes. You know, you have to make your own. At saka Doc, no, konting kaalaman lang po, no, mas may uod, mas organic siya, Doc. Ibig sabihin, wala siyang mga yung pero insecticides. ayoko rin ng uod. Ay, totoo din naman, Doc. Ayan, syempre, sino ba naman na may gusto nun? Pero ibig po namin sabihin dito, mga sa atin po mga kaibigan na nanonood, ay yung tipong iwasan natin yung mga insecticides na nilalagay para at least hindi siya papasok din sa atin pong katawan. So, mas maganda na tayo mismo yung magtatanim ng atin pong sariling mga kinakain. Okay. So, ito naman, Doc. Maraming salamat po sa inyo pong sa mga episodes po na pinapalabas niyo po sa Kaalamang Pangkalusugan, and we really appreciate everything po sa atin pong mga manonood. Isama niyo po kami palagi sa inyo pong mga panalangin dahil kailangan din po namin ng prayers niyo. Kasi alam mo, Doc, sa totoo lang, no, yung binabanggit mo kanina, when kahit na vegetarian kami ni Doc, or kung sino man po yung vegetarian, pag talagang nasasagad natin, kasi sunod-sunod din talaga ang activities natin. Actually, kahit vegetarian ka naman, kung you are not sleeping in a right time, you are still violating the 8 laws of health. Yes, that's true, Doc. Or overuse or overworking. Yes, that's true. You know, sometimes we need to be very conscious and what you call it, maingat. Yes. Alam mo, Doc, saying that, no, kasi nitong past weeks po natin, itong 2 weeks ago, talagang nagsimula talaga yung sunod-sunod na bagyo po dito sa atin pong bansa. And I experienced talaga, Doc, talagang lulusong ka talaga sa baha kasi syempre I live in Manila at aray ko, Doc, alam kong tatamaan ako dito dahil hindi yun talaga ang place na gusto na. Nararamdaman mong tinatamaan ka. Yes, oo nga. Ang mahirap yung wala ka nang nararamdaman. Totoo din. Na tinatamaan ka. Yes, totoo din yan, Doc. Kaya sa atin pong mga manonood, no, kailangan po talaga natin ng sapat na pahinga. Even though we're doing the ministry, we still need to rest, we still need to have a good sleep, we still need to eat properly, especially kapag nararamdaman na po natin na yung parang magkakasakit na tayo. Ako personally, Doc, for 1 week, parang
parang bilang ko lang, siguro mga 3 beses lang ako kumain for the past week po na nagkaroon po na ganito, nagbabago na yung boses ko, nahirapan ako na yung may ubo talaga, Dok, Anyway, no? importante dyan, yung no pain, no gain. It means that even you have that kind of physical, what you call it, problem, but you are still have the ability to continue. And that's what the Lord is looking for. Amen. We need young people like you Ay, naku. who are not actually being swayed away by that kind of scenario. Totoo, Dok. And I really salute you for it. Ay, naku. I praise God. I give back all the Sabi glory nga and honor to ako God. sa totoo lang, sabi ng miss ko, kahit may trangkaso ako, nagbabasketball ako eh. Totoo yan, Dok. Yung katuwin ako sarili ko, kaya ko Oo. yan, eh, hindi ko yung binibimbin. Kung konting-konting problema lang, kahit may trangkaso ako, isisimba ko yan. Totoo, Dok. Hindi mo pwedeng i-baby. Pupunta ako sa church, inom lang ako ng tubig. Yes. Ayoko, iba kasi, Magbitbit ka lang ng ano. iba kasi magkaroon ng konti sa hindi ako pwede may dahilan eh. Totoo. Anong konting bagay lang, wag naman. Sabat, still sabat. Yes. Ano, ang sagot ko nga nung minsan, Dok, Ako, the minamalat din eh. ministry- Sa totoo lang, di naman ganito yung boses ko nung araw eh. Yes, Kasi yung Dok. vocal cord ko, hindi na ganung Kasi pag nasagad natin, over nagamit eh. talaga. Pero okay Yes. lang. Ayan. So, I'm happy to continue this kinds of work. amen. Ayan. So, the ministry must go on. Kung yung iba, di ba, sinasabi nila, the show must go on. Kami ni Doc, the ministry How must much go more on. kung dadami yung viewers? Amen. Amen. Kasi marami akong nakikita na 200,000, 500,000. Eh, bakit Yes. naman kaya total naman, nandito Oo naman nga. tayo. Bakit hindi tayo magtulong-tulong? Yes. Alam mo ba na kung lahat ng Adventist may 1 million tayo? Lahat nanonood nito. At sabihin sa mga kapitbahay nila, kamag-anakan nila, kapatid nila, million yun eh. O hindi tayo naman yung makikilala sa buong mundo. Kulang lang tayo sa unity. Tingnan mo yung may pastor, ayaw kong banggitin ng pangalan. Pag sinabi niya na manood kayo lahat, lahat ng miyembro nanonood. Amen. Ang pinagtataka ko sa atin, yan ang kulang sa atin. Why not just support each other? Totoo, Doc. Hindi yung kanya-kanya tayo. We need to be united in this Yes. time of our that people are needing these kinds of information. Yes. And to be honest, sarami na experience ko na non-Adventist, nung nag-change ng lifestyle, nag-vegetarian, wala ng maintenance. Amen. Just imagine that. Marami yung gumagaling ng sakit, nagbago lang ng pagkain. Itong kailangan nating i-promote. Totoo, Doc. Dahil kailangan nating i-rescue. Yes. Dahil kaya tinawag na Seventh-day Adventist tayo dahil kapatid natin lahat yan. Totoo. Walang tinatawag na harang na dapat na tayo ay magkakaroon ng tinatawag na hindi natin may bigay yung totoong liwanag na pinagkaloob sa ating pulutong na kinabibilangan. Yes, thank you so much, Doc. Alam mo, Doc, ang dami nating pwedeng pag-usapan talaga. Pero sa atin pong mga manonood, maraming salamat po in behalf of the Kaalamang Pangkalusugan staff. Lubos po ang aming pasasalamat dahil patuloy po kayong nariyan, nanonood at ibinabahagi po ang Kaalamang Pangkalusugan, especially po yung atin pong mga episodes, 135 episodes na po mga kaibigan. Ibalik po natin sa iba, i-share po natin ito sa atin pong mga kaibigan, especially all around the globe. So ngayon, Doc, pag-usapan naman natin to, Doc, itong nasa Councils on Diet and Foods. Remember, ang pinag-uusapan natin ay yung mga problema natin dito ngayon sa mundo. Sinimulan natin, Doc, dito sa di ba, yung mga stress na yan, yung mga problema natin sa pagtulog, yung insomnia na yan, yung problema natin sa gadget, and now, ang problema natin sa brain. So here, in page 44, ang sabi po dito, mga kaibigan, a large proportion of all the infirmities that afflict the human family are the results of their own wrong habits because of their willing ignorance or of their disregard of the light which God has given in relation to the laws of their being. It is not possible for us to glorify God while living in violation of the laws of life. The heart cannot possibly maintain consecration to God while lustful appetite is indulged. A diseased body and disordered intellect because of continual indulgence in hurtful lust makes sanctification of the body and spirit impossible. The apostle understood the importance of the healthful conditions of the body for the successful perfection of Christian character. He says, I keep under my body and bring it into subjection, lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be a castaway. He mentions the fruit of the Spirit, among which is temperance. They that are Christ have crucified the flesh with the affections and lusts. Ang ganda, Dok. Actually, dito mo na makikita yung process of what you call it, sanctification. That's why it's so important for us to understand the importance of the subject of the brain.
because we believe that this is one of the subject of Satan in this closing time, that human being might probably be deceived by these snares. And in the writings of Ellen G. White, especially in the book Helpful Living, the titled The Brain and the Nervous System, it says in here that the brain nerves, which communicate with the entire system, are the only medium through which heaven can communicate with man and affect his inmost life. Whatever disturb the circulations of the electric currents in the nervous system lessen the strength of the vital power, and the result is deadening of the sensibilities of the mind. So we know that this particular area, the major parts of the body, which is the brain, is the major attack of Satan, so that he will win the battle between good and evil. And when we study the prefrontal cortex, actually is in here. And there is what you call it e-brain, or limbic parts of the brain. So when we have some sort of quality understanding in that particular subject, we realize that we must learn something on how to use this particular area, so that we'll be able to understand the value of that particular parts of the body. And that's what we need to talk about today. Yes. Alam mo, Dok, ang ganda nung binasa mo no, sa Healthful Living sa atin po mga manonood, kasi deadening the sensibilities of the vital organ, which is the brain. Ibig sabihin, yung nerves natin, kailangan niya ng nutrition eh. And nutrition comes from our food. Yeah. So kapag nagkaroon pala ng tinatawag na deadening, ibig sabihin nagiging numbed. Ibig sabihin hindi na natin nadi-discern, hindi na natin nalalaman kung ano ba yung tama sa mali. Ano ba yung tama na dapat kong gawin kaysa doon sa mali na ginagawa ko currently, especially when it comes to our food choices. Yeah. Napakaganda pag-usapan to eh. For example, dito sa right side, ito yung decision eh. Yes, decision I want my decision, this particular area, and then this one in the middle, I want. And then the other side, which is the left side, is I will. So when we talk about something about the limbic side of the brain, we know that this is a brain or emotion. We must also understand that we must control our emotion, because feeling or emotion is not based on what you call it your decision. Yes. Because sometimes when you decide based on the feeling or emotion, actually you might probably committed some wrong. Yes, totoo. That's why when you have some sort of good feeling or emotion, we must pass through with the what you call it intellect, reasons, and judgment. Yes. So when we are discussing that, to be honest with you, napakatindi ito eh. Kasi meron tayong four senses of the ng soul eh, ng ating pag-iisip eh. Ito yung kung tawagan ng mata. Anything you see, yes, the sense meron of sight. tinatawag na effect yan sa brain. And anything you hear. Kaya kung titingnan natin itong subject na ito, to be honest with you, napakahabang subject ito. Siguro hindi natin maiwasan na talaga siguro iwawide natin itong paliwanag nito. Yes. At itong ating bibig at itong ilong. Yung apat na yan ay napakaganda nating maintindihan kung ano yung tinatawag na kahalagahan para tayo magkaroon ng tamang kaisipan kung paano natin malaman kung tayo ba ay nasa tamang lugar. Amen. There is a law of mind, law of the mind, law of the brain. And when we are not familiar with that, the tendency, we go back and forth without hitting the main goal in life. And we know that the main purpose of this particular subject is to situate that we are able to win our battle. Actually, the one that we are talking about here is something on how we fight a good fight, especially in this closing hour. Because Satan is doing everything to divert the minds of people in this very solemn time. I will start. Sige, Dok. Sa brain, sa nose. Sa sense of Mahabang smell subject natin. to. Alam mo ba na dito dumadaan ng buhay? Nostrils. That's true. Dito pinaprocess at dumadaan ng O2. Yes, yung oxygen natin. Alam naman natin, brain natin talaga, the whole body needs oxygen. Yes. For example, nakaamoy ka ng hindi tamang amoy. Anong sasabihin mo? Siyempre magre-react akong mabaho. Oh, you see? It has a Ngayon, foul kung naamoy smell. mong mabaho, anong gagawin mo? Tatakpan ko ngayon yung ilong ko. So, ibig sabihin, may reaction. Yes. And that's the power of the brain.
Pero yung bang ikaw, for example, kasi dalawang klaseng hangin. Isang impure or tinatawag na positive air, positive ion or negative ion, positive ion. Pag sinabing positive ion, ano yan, ito yung lason. For example, pumasok sa brain mo yung air condition. Nagre-react ba ang body mo? Yes. Ibig sabihin, ayaw mo ba ito? Lumalaban ka ba? O tanggap mo na? Ganito, siguro Dok, ipapaliwanag Napakatindi natin. dito. Ang daming backup tayo ng mga impormasyon dito. Ipapaliwanag siguro natin sa atin po Kasi mga maganda na manonood. yung nagpapakatotoo tayo dahil pinag-usapan natin dito yung nagre-represent ang utak ng tao and there's the law of the brain. That's Na right. for example, alam mo na kailangan ng katawan ng tamang oksihenya ng ating katawan. Yes. Eh, ang lugar na yung pinuntahan, ang environment mo ay toxic na, yung hangin na pumapasok sa iyong katawan. Kaya ang tawag dito, matapos mong malaman, kailangan meron kang reaction. That's right. Anong reaction mo? Aalis ako dapat kasi positive yun eh. Yeah. So, ibig sabihin, kasi negative po yung atin, may negative ion po ang atin pong katawan. So, the positive air na sinasabi ni Doc, yun po yung galing sa labas, especially kapag nasa air-conditioned room tayo kasi nare-recycle siya. So, ibig sabihin, yung nilabas natin na carbon dioxide, papasok ulit yun sa katawan natin. Yun ulit yung That's lalanghapin the right term. natin. Carbon dioxide. Yes. It's a polluted air. Yes, that's right. So, yun po yung Yun nangyayari ang po sa dahilan. ating katawan. Kaya huwag nating sabihin ngayon na hindi pa time para umalis. Kaya nga ako nasa Antipolo. Bakit? Nagmi-ministry ako sa Kamaynilaan pero bumabalik ako para during the night na matutulog ako. Alam kong fresh yung papasok sa ilong ko. Yes, healthy ulit. Ito ba may pero pang pinipiling panahon? Wala do. Kaya nga during the time nila Enoch, nila John the Baptist, nakatira sila sa country. Bumababa lang sila para mag-ministry. Eh during the time, wala namang air condition eh. Totoo do. At during the time, wala namang pollutions nun eh. Wala nga sasakyan nun eh. At Naglalakad malalakas lang na- sila eh. Totoo Pero yan, bakit Dok. probinsya pa rin ang gusto nila? Kaya nga. Kabundukan. Talagang Si malalakas Moses, talaga yung during the katawan. time ni Moses. Yes. Bakit dinala siya ron? Pero ang magandang pag-aralan tungkol sa brain, itong prefrontal cortex. Ayan. Ang Panginoong Jesucristo nung nangaral, 30 anyos, di ba? Yes. Yung pala doon lang nadidevelop ang prefrontal cortex at the age of 30. Aba. Kaya merong isang kabataan na at the age of 22, sinabihan ng mami niya, why you keep doing that? Ang sagot ng anak, because Mele, you told me that my prefrontal cortex not fully developed yet. That's why you have to listen to your mom. You see what happened today? Young people are not listening to their parents. Dapat malaman ng ating mga kabataan na ang brain ng tao, hindi pa nabubuo yan hanggang maabot ang edad na 30. Aba. Kaya tamang-tama ka. Hindi ka pa nag-aasawa kasi dinevelop mo pa yung prefrontal cortex mo. Kaya So, pala, ibig sabihin, tama na yung decision mo. Ayun. Kaya pala, Doc. Now I understand. Oh, you see? Kasi masyado tayong nadadala nitong modernong kapaligiran eh. Kaya kung pag-aaralan natin ito, for example, sa ilong, dumaan na nga yung alam mong hindi karapat-dapat na yan. Eh, kailangan talaga, kung alam mo yung law of the mind, law of the brain, na makakasira yan, eh, kailangan gumawa ka ng movement. You need to find a way on how you get out of that scenario Yes. and be able to correct. What's wrong na Yeah. nagawa mo? Kaya kung pag-aaral, ito, marahabang subject to eh. Eh, ngayon, bibigyan lang natin sila ng parang Pahapyaw. pahapyaw. Okay. Pupunta naman tayo sa mata. Okay. Ang mata natin, to be honest with you, pag nakakita ka ng change ng scene ng television, alam ba yung motor ng brain? Grabe ang andar niyan. Pagod na pagod yan. For example, you are watching teleshare. Every time nag-change yung scene, ang brain mo talaga sumusunod yan. Yes. Through the eyes. Kaya nung napag-aralan ko yan, hindi ako nanonood na. Kaya sabi ko, if you are not familiar with this kind of scenario, to be honest with you, you are destroying your brain. That's true. Kaya ito yung problema ng mundo natin ngayon. Kaya nangyari, humihina yung ating tinatawag na tamang desisyon dito sa kanang namamalita dahil emosyon ang ginagamit natin. At dalang-dala tayo, di ba, Doc? Yeah. Inaabangan natin sa atin pong mga manonood for sure. Kayo po ay nakaka-relate. Eh yung TV, medyo malayo-layo yan. Sa change pa lang ng scene yan. Eh paano kung gadget na malapit na sa mata mo? At may ilaw pa na para mapadala yung light na yan at mapadala yung signal, kailangan ng irradiate yan. Yes. Yung EMF. You see, that's the point. Hindi natin tayo pinag-uusapan dito kung ano man yung mga bagay na negatibo. Ang pinag-uusapan natin, realidad. Because Satan is doing everything he can
to see through it, that nobody could win the battle and be able to receive that eternal life given by God. Amen. Totoo, Dok. Alam mo, Dok, no, saying that, no, sa atin pong mga manonood, I just want to repeat, no, kasi yung binasa po natin from Counsels on Diet and Foods na sample po yung Christian character na nabibuild natin whenever we focus, whenever we feel na, ay, wait lang, Gladens, I need you to close your eyes. I need you to focus on something, and you need to focus to God. You need to focus to God because He knows kung ano yung tama at kung ano yung mali. And the right decision, you can only do that if you are in line with God. Diba, Doc? Yeah. So, ang sinasabi dito ni Apostle Paul, si Apostle Paul po yung nagsabi nito na, I keep under my body and bring it into subjection. Right principles. Lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be a castaway. Ibig sabihin, kahit siya mismo, gusto niya din na pangaralan yung sarili niya because he knows that he has wrong decisions even before. Siya yung tinanong ni Jesus Christ na, Pablo, Saul pa yung kanyang, yung pangalan niya before siya naging Paul. Why are you persecuting me? Yun ang sinabi. Yung panahon pa lang na yun, ibig sabihin, wala nang right decision making at right perception ng tama sa mali. Si Paul. Kaya talaga dito, alam niya sa sarili niya na kailangan niya ng fruit of the Holy Spirit, kailangan niya si Jesus Christ in order for him to be a changed person, to be a changed Christian, and to be an effective Christian. Yeah. Diba, Dok? That's why it's so important for us to clear out, to open up the way so that we'll able to discern of what exactly happen in our modern time today. So kung titingnan natin itong ating mata, talagang yan, dire-diretso sa brain yan. Walang tinatawag na harang yan. Kaya pag namali ka ng paggamit ng mata mo sa hindi tamang, katulad ng gadget, ang dami kang makikita dyan. Yes. Hindi katulad nito, ano makikita ko riyan? Wala, Dok. Depende. Text message lang. Kaya ang pinupoint natin dito, magpakatotoo tayo. Kaya anyway, hinahapyaw lang natin to. Pero siguro tutuloy natin to sa mga susunod na episode. Punta naman tayo dito. Ayan, sa sa bibig. ating taste, sense of taste. Alam mo ba na sasabihin nila, di ba, maraming nagsasabi na, you tell me what you eat. Mm-hmm. And I will tell you who you are. May natanong nga sa akin Ano, Dok? Ano ba ika sa tamang paliwanag yan? Tagalog. Sabi ko, kung anong kinakain mo, Yun ka. yun ka. Ang kinakain mo patay na hayop. Ano tawag sa'yo? Siyempre, animals ang kinakain mo. O di animal ka. Anyway, I'm sorry, basahin natin. Okay, Mababasa natin sa Espiritu ng Panghulayan. Ayan, sa Counsels on Diet and Foods po, mga Kaya naman tayo kaibigan. nag-uusap ng mga ganito. Siyempre, family tayo We are not just to, what you call it, focus it in anything na para may tatamaan. Ang ating number one na pinaka-focus po rito ay magkaroon tayo ng kaisipan na mag-ingat. Pag pinag-usapan kasi natin itong bahagi ng isip ng tao, dito may binanggit dito na sa page 389, those who use flesh meats freely do not always have an unclouded brain and an active intellect, because the use of the flesh of animals tend to cause a grossness of body and to benumb the finer sensibilities of the mind. Ano ba sa Tagalog yung benumb? Manhid. Mararamdaman mo pa ba yung mahalagang mensahe na dapat mong maintindihan? Hindi na, Dok. Pasalamat nga tayo, merong ganitong mga paalala Kaya pag pinag-uusapan natin ng brain, imposible Kaya sabi, God wants the perspective faculties of His people to clear and capable of hard work. But if you are living on a flesh diet, you need not expect that your mind will be fruitful. The thoughts must be cleansed. Then the blessing of God will rest upon His people. The same book, 680, it is impossible for those who make the free use of flesh meats to have an unclouded brain and an active intellect. Remember yung pinag-usapan natin? Yung ating emosyon, panlasa, tinitingnan, ang amoy, ang tainga, dadaan saan? Intellect, reason, and judgment. Yes. And that is the power of the will, which is given by God. Ito yung napakagandang power na binigyan ng Panginoon sa atin. At kung sabi pa, a meat diet changes the disposition.
and strengthen animalism. Naku, Dok, mabigat yun. We are composed of what we eat. Ayan na, we are composed of what we eat. Kaya tama talaga, Dok, yung iyong Eh, hindi man ako nagsabi nun eh. Yes. Kung ano yung kinakain mo, yun ka. Kaya kung kinakain mo yung hayop, ano tawag sa'yo? And eating much flesh will diminish intellectual activity. Nadi-diminish pa yung intellectual activity. Kaya kung tatanungin mo, kaya pala before the flood, natutong kumain ng flesh food ang tao, kaya pala pinadala yung gunaw ng baha. Yes. Para linisin Siguro ang sa mundo. basahin natin, 373. Ito'y paalala gamot. Totoo, Dok. Kasi tayo mga Adventist malilimutin. Yes. Huwag tayong bumalik nung unang kapanahunan. Ang tingnan natin, moderno na rin tayo ngayon. Na-advance na ang science. Napapatunayan na rin yan. Anong sabi dito? The people, siguro ikaw bumasa kasi talagang gusto ko itang mag-pronounce eh. Alam mo naman ako Okay, English ko, sige, talagang English matanda eh. Ayan, okay lang po. Sa atin pong mga manonood, kung meron po kayong mga katanungan, suggestion, or meron po kayong mga comments po dito po sa Kaalamang Pangkalusugan, especially po sa atin pong episode ngayon, or kung meron po kayong suggested topic, ay isend nyo lang po yan dito. Ngayon po, basahin po natin sa page 373 ng Councils on Diet and Foods. The people who lived before the flood ate animal food and gratified their lusts until their cup of iniquity was full. And God cleansed the earth of its moral pollution by a flood. Then the third dreadful curse rested upon the earth. The first curse was pronounced upon the posterity of Adam and upon the earth because of disobedience. The second curse came upon the ground after Cain slew his brother Abel. The third most dreadful curse from God came upon the earth at the flood. And after the flood, the people ate largely of animal food. God saw that the ways of man were corrupt, and that he was disposed to exalt himself proudly against his Creator and to follow the inclinations of his own heart. And he permitted that long-lived race to eat animal food to shorten their sinful lives. And soon after the flood, the race began to rapidly decrease in size and in length Amen. That's it. of years. Just imagine that. Iyan ba hindi kayang unawain ng mga tigapakinig? Ang pinag-uusapan natin dito, yung kasaysayan. Na sumama ang tao nang matutong kumain ng pagkaing may buhay. Kaya kung meron man dyan na magtatanong pa na hindi raw importante ang mag-vegetarian, ay para bang direkta na kanilang tinatalikuran yung binigay ng Panginoon sa isang babae na walang pinag-aralan, na ang tanging adikain lang, maibalik tayo sa tamang kalusugan. Dahil alam ko maraming masasabi ko na pwede naman nilang wag na lang banggitin kung hindi nila kayang mag-vegetarian. Maraming kasi na pag hindi kayang mag-vegetarian, nagpapaliwanag pa eh. Totoo, Dok. May mga justification Bakit why not just pa keep sila. silent? If you Yes. cannot change your lifestyle, why not just keep silent? Paano yung kaya tapos ay nag-negative pa? Totoo, Dok. Ang pinag-usapan natin, original na ating doktrina. Kaya ang ating propetisa, nakamatayan niya ang pagiging vegetarian. Ilang daang taon na yan. Yes. At saka hindi lang yung, Dok, no? Nais lang din po namin na i-emphasize dito, mga kaibigan, na Mrs. Ellen White didn't start being a vegan fully. Kumakain nga siya ng karne. Kumakain siya ng itlog. Pati itlog, Yes, gatas, ng milk. gatas, yes. Pero nung nakita niya, tinulungan siya ng banal na espiritu, God gave her the discernment para malaman ano yung tama, ano yung mali, ano yung makakabuti sa katawan mo, ano yung makakasama. Doon niya sinunod ang Panginoon. That's why a lot of books in the spirit of prophecy was written by Mrs. White because of the discernment, the knowledge, and wisdom that God has given her. Yeah. Diba, Dok? Just imagine that, blessed nga tayo. Amen. Kasi tapos na yung liwanag eh. Yes. Parang during Dark Ages, di ba? During the time ng early Christian, lahat ng liwanag unti-unti. Kay Martin Luther, hindi nga niya alam ang Sabat eh. Totoo. Pero nung dumating sa time ni Ellen G. White, at sa time natin ngayon, wala ng liwanag na hindi pinagaloob. Totoo, Dok. Kaya wala Lahat ibinigay. na tayong may dadahilan. Yes, there's no excuses. Yeah. Ano pang sabi nito? 383. Those who use flesh meat disregard all the warnings that God has given concerning this question. They have no evidence that they are walking in safe path.
Siguro pakibasa uli. Alam mo, Doc, no? Sa atin pong mga manonood, no? Habang binabasa yun ni Doc, parang tumatama din siya sa akin. Why? Kasi kapag narinig na natin to, nabasa na natin, there should be a change in us. At yung change na yon, it should be, or we should have the manifestation of change. Katulad ng nangyari kay Mrs. White. Natatanggalin natin tong itlog, tatanggalin natin yung gatas, yung Alam mga mo yung dairy itlog na yan, products to be natin. honest with you, yan yung pinakamabigat na decision na ginampanan ko eh. Eh palibasa, during the time, during late 80s, sabi ko, magbe-vegetarian na rin lang, eh, di puruhin ko na. Siguro naman, yun na rin yan ang dating yan. Yes. Alam mo na kaya ko. Oy, praise God. And then later, after 3 months, 6 months, hindi ko na kayang kainin eh. Kahit try ko eh, kasi malansa na. Okay. Tinanggal ng agad yung panlasang yan. Isda, hindi biro yan, kasi Bulakenyo kami. Yes. Pero sabi nga eh, if there's a will, There's a way. there's a way. Ayan. And if there's God, nothing is impossible. Yeah. Yun. We praise Hindi God naman for para gamitin to na para man-judge ka. totoo O kaya din. naman para gamitin base ba ng kaligtasan to. Yes, Ang oo. pinag-uusapan dito, yung brain. Paano kung masara na yung brain mo? Hindi mo na maintindihan yung tama at mali. Paano na? Eh malinaw naman talaga na lumalapot yung daloy ng dugo. Yes. Kaya nga maraming inaatake eh. Meron nga akong kapatid eh, nakapakinig eh. Kaya ayoko nang banggitin yung pangalan ng doktor nito na pinakakain ng bulalo. At pinapakain ng maraming itlog. Inatake yung kapatid, kapatay. Naku. Grabe naman, Eh Dok. paano? Naniniwala sa mga napapakinggan. Yun. Kaya kung minsan, mahirap magturo. Lalo na pag maraming viewers. Kaya ang sabi ko nga sa Gladens, we have to make it sure. Anything na sinasabi natin dito, siguraduhin natin na 100%. Totoo, Dok. Or else, we'll be accountable. Yes. Kaya ako, I'm more than proud. Kasi hindi ako nagsasalita ng sarili ko. Ang sinasabi ko, sang-ayon dun sa sinasabi na nanggaling sa Panginoon. Totoo. Kasi alam ko, naranasan ko sa sarili ko. Nung nag-vegetarian ako at nag-exercise ako, kumain ako ng tama, nakita ko sa sarili ko yung pagkakaiba. Sinasabi nga ng misis ko to, mas gwapo ako ngayon. Ano? Amen. Hindi nga, totoo yun. Eh sa edad ko to, nagbabasketball pa ako. Yun na yung blessing ko. Hindi lang niya ako pinagpala sa kalusugan. Siyempre, marami rin tayong stress. Sarami ba naman ng tao na lumalapit sa atin? Totoo, Sarami ng tao ating kinakausap. Pero nakita ko pa rin yung tinatawag na kakaibahan. Yes. Nang tinatawag na blessing ng Panginoon, na as long na nandun ka sa tinatawag na area, na huwag kang lalagpas doon sa tinatawag na limitasyon. Kaya yung power of the brain, kung tawagin natin, as long as we know the law of the brain, the law of the mind, na hindi ka lalabas dyan, believe me, you can keep going. Go ahead, you read it. Yes, ito. Sa atin pong mga manonood, nasa page 383 po, sabi dito, those who use flesh meat disregard all the warnings that God has given concerning this question. Doon pa lang, Dok, naintindihan ko na Ano mo agad. yung word na yun? Disregard? Disregarding. Yes. Binabaliwala natin. Samantalang ang Panginoon ibinigay lahat sa atin. ano, Hindi Dok? yan, hindi biro yan. Yes. So let's continue, mga kaibigan. They have no evidence that they are walking in safe paths. They have not the slightest excuse for eating the flesh of dead animals. God's curse is resting upon the animal creation. Many times when meat is eaten, it decays in the stomach. Nabubulok po Yun sa yung ating putrefaction. Yes. Nagpiputrefy. And creates disease. Yung ibig sabihin, nagiging cause pala siya ng ating pong mga karamdaman. Like cancers, tumors, and pulmonary diseases are largely caused by meat eating. Isipin mo. Kaya Dok. pag nagkasakit ka, ikaw yung nagdala ng sakit sa iyong katawan. Yes. Huwag kang magsisi. Kaya nakakalungkot yung edad 30, mamamatay ka, atake. Totoo, Dok. Isipin mo na lang, Dok, no, sa atin pong mga manonood. I have a college classmate and he actually suffered at the age of 21 stroke. Isipin mo, Dok, at the age of 21, because naninigarilyo, because may mga vices tayo. And those vices, kapag, kung, alam mo, Dok, ang pinakamasarap na bisyo or vice, yung mag-exercise tayo.
Yung kumain tayo ng mga masustansya. Hindi bisyo ang tawag yan. Ano bang tawag doon, Dok? Ha? Ano bang tawag Ang doon? tawag niya lifestyle. Ayun, Yan yung, naman. yan yung heavenly lifestyle. Amen. Ayun. Yan yung panglangit na mga nakasanayan. Ay, amen. Kasi Yun pag pala bisyo, yun. iba yan eh. Oh, parang negative pala. Parang ano, Dok? ang word na bisyo kasi, yan yung sa mga katulad ng bisyo ng maraming kumain. Totoo. Ay, naku, Dok. Addiction sa food. Yes, oo. Gluttony. Addiction sa kape. Oh, naku. Mhm. Eh syempre, grabe ang ano niyan, ang epekto niyan. Yes, yung aromatic daw. yan Lalo ang na yung gusto mga nila kabataan niyo, yung mga, meron pang nakikita Naku, akong mga, yes, smoking. yun ang nga lang totoong sigarilyo, masama na. Oo. Eh, May vape ngayon, may yung vape. electronic. Oo, yes. naku po, to be honest, talagang matindi na ang takbo ng mundo natin ngayon. totoo Kasi yung kanilang, yung tinatawag na neurotransmitter, especially yung dopamine, actually they were looking for an instant happiness. Gusto nila reward agad. Yes. Yung meron silang nararamdaman na para bang nalilibang sila. Totoo. Ang na-epekto itong dopamine natin. Ay nako, meron tayong endorphin, serotonin. Ay nako, believe me, napakaganda na pag-aralan natin yung mga subject na yan Totoo, sa brain. Dok. Yes, opo. And also, Pero nasa to be atin- honest with you, ang topic ng brain, mahaba talaga ito. Yes. Siguro itutuloy-tuloy na lang natin to. Lalo na sa mga avenue na yun o yung mga senses na yan. Dahil napakahalaga. And then, go ahead. Yun, totoo, Dok, no? And also sa atin pong mga manonood, we would like also to share with you the moral evils of flesh diet are not less marked than are the physical ills. Flesh food is injurious to health, and whatever affects the body has a corresponding effect on the mind and the soul. You see? And think of the cruelty to animals that meat eating involves and its effect on those who inflict and those who behold it, how it destroys the tenderness with which we should regard these creatures of God. Naalala ko tuloy, Dok, no? Sa Genesis, kinreate ni God ang mga hayop para maging kaibigan ni Adam. Di ba? Siya pa yung nagpangalan, di ba, Dok? Yeah. Pero ang nangyayari po sa panahon po natin, even yung atin pong mga ancestors, anong ginagawa? Sila po mismo ang kumikitil ng buhay nila. Sila mismo yung pumapatay sa buhay ng mga animals na ito. And this is one of the testimonies na tayo ngang tao, ayaw ng Panginoon na nasasaktan. Ano pa kaya yung ibang mga creatures ng Panginoon na kinreate niya? Yeah. Di ba, Dok? Kaya binabalik na nga tayo na maintindihan natin yung purpose ng God sa atin Kaya nga when we are studying about the human system, I realize that we must be more than proud and thankful because we are part of Him. Yes. And one of the interesting thing in life, especially seeing so many things, especially on how the Lord created the world, not only the world but human being. Pero alam mo, isang paborito ko sa Council on Diet and Food, Ano, Dok? gusto kong basahin Ang sabi rito, the living organism is God's property. Amen. It belongs to Him by creations and by redemption. And by a misuse of any of our powers, we rob God of the honor due to Him. Ang pinupoint ko rito, yung malaman ko na ako sa Kanya, pag-aari niya ako, hindi lang siya yung lumalang sa akin. Siya pa yung tumubos. Sabi ko, Panginoon, I want to make it sure that I will value and give special, what you call it, care for my body. Because it's not belong to me, it's belong to Him. For me, it's more than enough to take care of my health. Kaya yun yung pinupoint ko na, yung malaman mo na anak ka niya, Amen. tatalon ka Yes. Hindi ordinaryo ito Totoo Kaya lang, meron tayong obligasyon. Ang sabi ron, the obligations we owe to God in presenting to Him clean, pure, healthy bodies are not comprehended. So anong obligasyon natin o tungkulin natin sa Kanya? Ating ipagkaloob, ipresenta ang ating pangatawan na malinis, malusog, na isang bagay na makapagpapaligaya sa Kanya. Naalala ko lagi itong kwentong to malungkot ito Bakit, Dok? Ano yan? Huwag tayo mag-iyakan dito, Dok. Merong isang yung isang babae na nagawan siya ng mabuti. Sa kanyang desire na hindi niya malimutan yung kabutiang naranasan niya, naghabi siya ng isang bayhen, isang barong
na almost 6 months niyang ginawa ito. At ang mayari niya, dinala niya dun sa taong pinagkakautangan niya ng utang na loob. At ang inabot niya ito, masayang masasya dahil kahit paano naman, meron siyang tinatawag na kung paano makapagbalik naman ng pagpapakilala ng pagpapasalamat sa kanya. Ang nalungkot siya nung bumalik siya after 3 to 6 months, ginawang basahan, pamunasan ng paa. Ang tanong ito, kung ikaw ba yung nagbigay, pinaghirapan mo, tapos nakita mo, ginawang basahan, ano mararamdaman mo? Masasaktan ako. Ganun din naman tayo eh. Nung bang pinanganak ang tao, may diabetes ka? Wala, Dok. Nung bang pinanganak ka, pagdating mo ng 10 years old, may hypertension ka na? Wala din, Dok. Nung dati, walang laman tiyan mo, lumobo na. Ang pinupoint ko dito, anong klaseng katiwala ka? Kaya ang aking binibigyan ng daan dito, may kanya-kanya tayong obligasyon. May kanya-kanya tayong pananagutan sa Panginoon. If we are not gonna do the work, especially on how you handle it right, I believe that we will be accountable before God. And it is really a high time, especially for God's people of today, to realize that we have work to do. A lot of people are dying. A lot of people are suffering. And they need these kinds of instruction so that we can, rescue more people, especially in that kind of scenario or situation, so that God might probably be glorified by doing the work of what we are doing. Kaya ang pinopoint ko lagi dito, hindi pa huli. There's still time to do. Kaya nga yung good news ko, na kahit sabihin yung senior na tayo o magsa-70 na, hindi pa huli ang lahat. Meron tayong tinatawag na kakayanan. Alam mo yung good news? Ano? Yung binanggit ko kanina, na at the age of 30, dito pala nagde-develop ang prefrontal cortex. Ang brain pala ng tao ay po pwedeng mag-rewire even a day before you die. In 20 days, na tinanggal mo yung itlog, at 20 days, na yung bagay na hindi mo dating ginagawa, ipinractice mo, magiging part na yan ang buhay mo. And in 60 days time, magiging lifestyle mo na yan. Kaya yun yung good news, na walang pinag-uusapan dito kung anong edad mo. Ang pinag-uusapan dito, are you willing? Yes, totoo yun. Eh paano mo, hindi pa natin napag-uusapan to, bitin. Na itutuloy natin sa susunod na episode. Pero kulang yung ating pinag-uusapan na yun. Yung tainga natin. Alam mo ba yung tainga? Anything na madinig mo, walang sasala dito. And they call it directly, walang blood barrier protection ang ating pandinig. Anything you hear, it will go directly sa brain. Ito yung pinaliwanag ni Neil Nedley sa libro niya, Proof Positive. For example, nakadinig ka ng music na rock music. Actually, heartbeat natin, 4-beat eh. Anything more than 4-beat is not really advisable kasi nakakasira ng alignment ng brain. Nakadinig ka ngayon ng dug-dug-dug, dug-dug-dug-dug. Aba, contemporary. Kung nagbabasa tayo ng writings ni Miss White, Selected Messages, Volume 2, page 35 and 36, talaga yung mga bedlam of noise na yan. At yung mga contemporary na music na yan, hindi sa Adventist yan. Kaya maganda, bumalik tayo sa music and speech. Kaya marami tayong church hymnal. Sangkaterba na yung awit natin dyan. Hindi ba kabisado ng mga kabataan yan? Magkukumpos pa ng contemporary. Eh, paano nangyayari ito? Pasensya, bato-bato sa langit. Pinahintulutan. Kaya nga sabi ko nga, labanan na ito sa huling araw. Yes. Wala tayong magagawa. Tinatayo lang natin ang standard ng tamang pamantayan. Dahil itong 4 na senses na ito, kailangan bantayan. Kaya ayoko sa Metro Manila, maingay. Totoo yan, Dok. Gusto ko yung tahimik na lugar. Yes. Lalo na paggabi. Gusto natin magpahinga na lang. Don't you know, that's part of law of the mind. Kailangan, kung alam mo yung batas ng utak mo, kailangan alam mo yung magiging cost ng pagkasira nito. At pag nalaman natin ito, na meron palang mahalagang bagay lahat ito, dito pala magsisimula kung paano mabago yung tinatawag na pag-iisip ng tao. At i-restore naman ng Panginoon yung brain na nasa sayo. Amen.
Ang ganda, Dok, ng topic natin, no? Sa atin pong mga manonood, kung meron po kayong nais na isend po sa amin, suggestions, meron po kayong mga komento, or gusto nyo pong bumati, ay isend nyo lamang po yan dito po sa Kaalamang Pangkalusugan. And kung meron din po kayong experiences regarding po sa 4 senses po ng atin pong, actually there are 5 senses kasama yung skin natin, yung sense of touch. Sorry, na-miss ko yan. Binanggit ko lang yung... Yes, at kasama po yun sa atin pong pag-uusapan pa sa mga susunod po nating mga episodes, ay ibahagi nyo po yan dito po sa Kaalamang Pangkalusugan, dahil nais din po naming marinig po kung ano po yung mga experiences nyo, katulad po ng experiences namin ni Doc. And sa atin pong mga manonood, kung meron din po kayong mga nais pong ipanalangin, ay isa nyo lamang po yan dito po sa Kaalamang Pangkalusugan, at dalangin din po namin na isama nyo rin po kami sa inyo pong panalangin. Dahil talagang bakbakan na talaga to, Doc. In these last days, we have to know kung ano po ang tama para po sa atin pong brain. Ayan. So much for that. We would like to share with you in counsels on diet and foods. Sa atin pong pagtatapos, ang nakasulat po dito ay, it is a duty to know how to preserve the body in the very best condition of health. And it is a sacred duty to live up to the light which God has graciously given. If we close our eyes to the light for fear, we shall see our wrongs, which we are unwilling to forsake. Our sins are not lessened, but increased. If light is turned from in one case, it will be disregarded in another. It is just as much sin to violate the laws of our being as to break one of the 10 commandments. For we cannot do either without breaking God's law. We cannot love the Lord with all our heart, mind, soul, and strength, while we are loving our appetites, our tastes, our great deal better than we love the Lord. We are daily lessening our strength to glorify God when He requires all our strength, all our mind. By our wrong habits, we are lessening our hold on life, and yet professing to be Christ followers, preparing for the finishing touch of immortality. Amen. Para po sa atin pong pagtatapos, tayo po ay mananalangin kasama po ni Doc Tam. Maraming salamat po sa inyong pagkakaloob ng kaalaman na alam namin, Panginoon, na walang pinakamahalaga na bahagi na inyong pinagkaloob na aming magamit ang aming mga kaisipan sa tamang kapamaraanan. Napiliin namin, Panginoon, na aming mabantayan at ingatan. Dahil nakataya dito, Panginoon, ang desisyon na aming papanigan, lalong-lalo na sa mga huling araw. Panginoon, bigyan kami ng katalinuhan na nanggagaling sa kaitaasan, at pagkalooban din kami, Panginoon, ng tamang kalakasan na aming kayang pigilan at labanan anumang mga uri na magiging dahilan ng pagkasira ng ganito ang kaisipan na inyong pinagkaloob sa sangkatauhan. Tulungan lahat kami, Panginoon, na lahat kami ay mag-overcome at aming maipagpatuloy ang gawain na magkakaloob sa amin ng kalakasan na kaming lahat, Panginoon, ay makiisa sa inyong banal na gawain, at marami mga tao ang makaalam at tumanggap ng liwanag ng pangkalusugan at tanggapin ang aming Panginoong Hesus na malapit nang dumating sa sanlibutan. Pagpalain lahat ng aming mga viewers, Panginoon, at ang kabuuan ng Hope Channel at ang lahat ng mga manggagawa sa buong sanlibutan. Kaming lahat, Panginoon, ay inyong bigyan ng bendisyon at gawaran ng kapatawaran na walang isa man sa amin, Panginoon, ang mawalay sa inyong nakalalapit na pagdating sa sanlibutan. Pagpatawad niyo pong lahat, Panginoong, lahat ang aming mga pagkukulang, at ang inyong presensya ng Banal na Espiritu ang siyang lagi sa amin ay umagapay, at kami, Panginoon, ay matulungan na lagi naming maalala na in a little while, we're going home. Maraming pong salamat, Ama, sa pagdinig po ninyo sa aming dalangin sa